sapagkat baka masabihan tayong hangal. Natatandaan niyo naman siguro yung talinghaga tungkol sa hangal na mayaman, the parable of the rich fool. Hangal siya, tanga siya, hindi dahil mayaman siya. Ang talino nga, wais nga kaya yumaman eh. Pero hangal siya dahil ang ipinundar niyang yaman ay yaman ng mundo lang, hindi yaman sa kalangitan. Dahil ang sinecure niyang buhay ay buhay dito lang at hindi buhay sa kabilang buhay. Kaya mag-ingat po tayo ha, baka masabihan din tayong hangal. Ang yaman po kasi sa mata ng Diyos, ang yaman natin ay hindi yung pitaka o pera sa pitaka natin, pera sa bangko, sa vault natin, pera sa property, sa investments natin, sa mga pautang natin. Ang yaman natin sa mata ng Diyos ay yung mga kabutihang ginagawa natin. Iyon ang yaman natin sa pananaw ng Diyos ha. Pero makatutulong dito ang pera. Makatutulong dito ang mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. At yun nga po ay kung gagamitin natin ang mga ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, partikular na anuman ang kakayanan natin, pera natin, sa paggawa ng kabutihan. Tama naman yung sinasabi natin na wala tayong madadalang yaman sa hukay, pero yung yaman natin, sa punto ng pinag-uusapan natin, pwede na po nating ipadala, advance sa kalangitan sa pamamagitan ng paggamit ng ating yaman sa paggawa ng kabutihan. Yan ang mako-convert bilang yaman natin sa kalangitan. Don't get it wrong.